Pero nakikita rin natin na there's still a lot of love here mga kapiksi, and nandun yung nangangarap na magbago yung takbo ng relationship. That's why nagkakaroon ng forgiveness and acceptance, guys. So yung forgiveness, I'm sensing na you're trying to work on it, pero yung acceptance medyo parang wala pa. It will only work, guys, completely yung forgiveness kapag nagkaroon ng acceptance, okay? Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. By the way mga kapiksi, pasensya na kayo sa boses ko kasi meron tayong sore throat, kaya medyo iba yung boses ko. So pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So eto yung mga mensahe sa inyo ng inyong person, guys, yung mga sa loobing niya, yung mga gusto niya sabihin na hindi niya masabi, or yung mga gusto niyang itago. So una, I am distracting myself to avoid thinking of you. So ibig sabihin, guys, nababalisa itong person mo sa kakaisip sa'yo. Hindi, kumbaga parang hindi siya matahimik, no? Kahit anong gawin niya, this person is always thinking of you. Especially, guys, pag pinapakinggan nyo yung ating pampabalisa subliminal, no? Pag nakikinig kayo ng pampabalisa subliminal natin, ang epekto niyan, guys, is mababalisa din kayo, or hindi maiisip nyo rin sila palagi because you know it's working dahil sa nagkakaroon ng thought transmission. So when that happens, ibig sabihin palagi kayong iniisip ng person mo. And so nagpapaka-busy sila mga kapiksi, dinidistract nila yung sarili nila para lang hindi kayo maisip. Pero pag pinapakinggan nyo yung pampabalisa subliminal natin, kahit ano pang gawin nila, maiisip at maiisip pa rin nila kayo. Okay? Alright. I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. So pwedeng lumalayo itong person mo sa'yo, guys, no? Kasi hindi niya kayang ibigay kung ano yung hinihingi mo, or siguro yung mga nire-require mo sa kanya, or yung mga napangako niya sa'yo, ganyan. So hindi niya kayang ibigay yun sa'yo, or hindi niya kayang panindigan, no? So for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng distance, or pwedeng lumalayo siya sa'yo dahil dito, mga kapiksi. I have lost faith in you and cannot see a future with you anymore. So ito, guys, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, no? Or pwedeng nasa no contact stage na kayo, or pwedeng in a relationship pa kayo pero may emotional detachment na, may mga issues mga kapiksi, and that's because nawala na siya ng tiwala. So pwedeng nagkaroon kayo ng malaking issue sa relationship nyo, guys, na dahilan kung bakit nasabi niya na parang wala na siyang tiwala mga kapiksi. So comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Dito naman, tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo. So pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng parehas kayo, mga kapiksi. So merong confusion dito, guys, no? So it's either ikaw yung confused or sila yung confused. Pero parang pag sinabing confused, hindi alam ang gagawin, hindi alam kung ano yung nangyayari, hindi alam kung ano yung nararamdaman, ganyan. And nagpapanik, no? For some of you, pwedeng ikaw, pwedeng sila. I'm sensing na this is more on you, especially kung hindi mo alam kung bakit hindi ka na kinokontak ng person mo. And ito nga yun, mga kapiksi, kasi nga nawalan siya ng tiwala. Probably etong mga bagay na to hindi niya sinasabi sa iyo, tapos parang bigla na lang kayong ginosted. Uso kasi yun, guys. Sa mga taong walang parang
hindi sila makapag-confront or makapagsalita, bigla na lang nang-ghost, diba? So, and powerless, no? So, ibig sabihin nito, parang walang kakayahan, no, na panindigan yung relationship, mga kapiksi. So, they feel they're so weak. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages there. Hanapin natin yung energy ng feelings at saka yung energy ng Taurus, mga kapiksi. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin muna natin yung video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung naka-flash sa screen yung una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if meron kayong if interesado kayo guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Taurus, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating feelings, energy, mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaari may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. So, dito guys, nakikita natin na nagkakaroon ng healing dito sa relationship na to. Etong lost faith, mga kapiksi, no, this is because of betrayal issue. Kaya nagkaroon ng panlalamig. So, again guys, pwede magkabaliktad. It's either ikaw yung nang-betray sa kanila or sila yung nang-betray sa inyo, mga kapiksi, na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng panlalamig dito sa relationship na to. So, pwedeng dahil sa pera, mga kapiksi, yung naging cause ng betrayal. Ibig sabihin, pwedeng naperahan or inabuso sa pera, or pwedeng dahil sa trabaho guys. Kumbaga parang pwedeng hindi naging priority yung person dahil sa trabaho, o kaya naman merong ginagawang hindi maganda, guys, no? So whatever form of betrayal, kung ano man yung applicable sa inyo, mga kapiksi, yun na yun. Pero nakita rin natin na there's still a lot of love here, mga kapiksi, and nandun yung nangangarap na magbago yung takbo ng relationship. That's why nagkakaroon ng forgiveness and acceptance, guys. So yung forgiveness, I'm sensing na you're trying to work on it, pero yung acceptance medyo parang wala pa. It will only work, guys, completely yung forgiveness kapag nagkaroon ng acceptance. Okay? Hanggang hindi nyo natatanggap yung sitwasyon, you cannot totally forgive the other person. And nandun yung umaasa na sana magbago yung takbo ng relationship and mas maging better. Pero nandun din yung pag-aalangan, no? Ibig sabihin, nandun kayo sa stage na iniisip nyo parehas kayo guys, no? Iniisip nyo kung itutuloy nyo pa ba or tama na. And ganun din sila, mga kapiksi. They have the same thoughts, guys, ng kalgay ng iniisip nyo. Kung itutuloy pa ba, ipaglalaban pa ba, or titigil na sa relationship. Pwedeng LDR kayo ng person mo, mga kapiksi. Meron presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra.
kailangan nyo ng space, mga kapiksi, no? Para mapag-isipan ko ano talaga yung dapat na gawin. Pero, nandito rin yung hard work, guys, no? Ibig sabihin, kasi na, malaki yung portion na mahal pa at gusto pang magbago and gusto pang mag-work out itong relationship, pero matibay din yung hindi pa kasi ninyo makalimutan yung betrayal na nangyari sa pagitan yung dalawa. So yun yung pumapagitna sa pagkakaroon ng harmonious na relationship. Yung iba sa inyo, feeling ko hindi na kayo nag-aaway nitong person eh. Tahimik na eh. Hindi kayo nag-uusap. Pero nasa sa isip nyo yung betrayal. Pwedeng nag-uusap kayo pero hindi na kasing init, hindi na kasing sweet kagaya dati na parang walang nangyari. Okay? So, until you totally forgive the other person, dun lang magkakaroon ng harmonious na relationship. Kasi nandun pa yung pagmamahal nyo sa isa't isa. So, if you want to make this work, unahin nyo muna yung forgiveness and acceptance, mga kapiksi. Okay? So, meron tayong mga subliminals dyan, guys, no? Pwede makatulong sa inyo. Una, pakinggan nyo yung Ho'oponopono para mawala yung mga emotional pain nyo. Hindi yung pampabalisa, pampabalik, pampamahal, pampabate. Yan. Para talagang ma-fix yung relationship nyo, mga kapiksi. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo story nyo ba to and kung nakaresonate kayo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.